Kabanata 2501. Anuman, habang nanatiling gulat si Gerald sa lugar, masayang idinagdag ni Finlay, "Well, Zirl. Sa tingin mo, kaya ng alagad ko ang iyong pagsubok." Nang marinig iyon, tumango si Zirl na may mapait na tawa habang sumagot, "Kahit hindi ko naisip, papayag pa rin akong kunin niya ito. Pagkatapos ng lahat, may utang akong pabor sa iyo. Kung hindi mo ako tinulungan noon, tiyak na mapapahamak ako na maging demonyo. Mas relaxed at comfortable ako sa kasalukuyang estado ko, at kahit hindi ko na kayang magtanim, maaari ko na ngayong pangalagaan ang puso ko. Regardless, about the test. I've placed the Dragon Prime and my angelic inheritance in 2 locations, and if Gerald is able to find them, not only he could take out the dakilang demonyo, ngunit magagawa rin niyang harapin ang Soluna Deus Sect. Pagtatapos ng matanda, iyon, sinasabi mo bang handa kang ipasa sa akin ang pamana ng anghel? Sagot ni Gerald na halatang nagulat sa narinig. As it turned out, naismento na ni Finlay ang daan para sa kanya. Sa katunayan, ngunit hindi ito kasing simple ng tunog. Kahit na pagkatapos mong makuha ang Dragon Prime at tanggapin ang aking mana, kailangan ko pa ring gawin mo ang iba para sa akin. Sagot ni Zirl. Habang pinapanood si Finlay pagkatapos ay humarap sa kanya bago tumango, isang malinaw na indikasyon na dapat tanggapin ni Gerald ang alok. Sa huli ay tumango rin si Gerald habang tumutugon, "I'll try my best. Para matupad ang kahilingan mo, Senyor." Magandang sagot. Bueno, pagkatapos mong lumipat at maging isang celestial na nilalang, kailangan kitang magtungo sa Soluna Deus Sect at maghanap ng isang babae na ang pangalan ay Lady Jade. Sabihin sa kanya na nandyan ka sa ngalan ko, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang susunod na gagawin, paliwanag ni Zirl. Para sa konteksto, noong nawasak ang aking katawan, nawalan ako ng pagkakataong umunlad sa isang mas malaking kaharian, at naisip ko na hinding-hindi ko magagawang ipaghiganti ang aking sarili. Gayunpaman, dahil taglay mo ang Herculean Primordial Spirit, kung pamahalaan upang makuha ang aking mana, may pag-asa na mangyari iyon. Bukod doon, narinig ko rin kay Elder Quick na may hinahanap ka na kinuha ng Soluna Deus Sect, dagdag ni Zirl. Tama iyan. I'm looking for my fiancé. That aside, dahil ipinagkatiwala mo sa akin ito, gagawin ko ang lahat para matupad ang hiling mo, kahit na hindi ko mahanap ang Dragon Prime o makuha ang mana mo sa huli. Sagot ni Gerald. Nakangiti bilang tugon, seryosong tiningnan ng Zirl si Gerald habang sinabi niya, "Alam kong hindi maaaring maging masama ang isang taong pinili ni Elder Quick. Either way, simula ngayon, magiging alagad ko na kayo, Gerald. Dahil master mo na ako ngayon, hindi lang kita bibigyan ng access sa Dragon Prime at Angelic Inheritance, kundi pati na rin sa 2 makadiyos na kapangyarihan. Sa katunayan, bibigyan din kita ng isang malaanghel na artifact. Huwag kang tatayo dyan, Gerald. Lumuhad ka na." Nakangiting sabi ni Finlay. Ang totoo, matagal nang hinihintay ng Zirl ang araw na ito. Sa totoo lang, medyo matagal na noong nalaman niyang hinahanap siya ni Sanchez. Bagamat hindi pa ganap na nakakabisado ng Zirl ang pagbubuo ng bangkay at ang realm in the slave noong panahong iyon, tinulungan siya ni Finlay, tinulungan siyang talunin si Sanchez at ang iba pa tuwing babalik sila. Ang tanging hiniling ni Finlay bilang kapalit ay ibigay niya sa kanya ang kanyang Dragon Prime at mana at sa wakas, ito ay nangyari na. Alinmang paraan, mabilis na lumuhad si Gerald sa harap ng Zirl, hindi lang dahil sa Dragon Prime at mana, kundi dahil karapat-dapat ang paggalang ng matanda kay Gerald. Sa huli, ang matandang ito ay isang taong minsang nakapaghari sa 3 kaharian, at iyon ay isang antas na hindi man lang pinangarap ni Gerald na makamit sa kanyang buhay. Ngayong alagad ko na kayo, dapat mong mamanahin ang bahagi ng aking titulo, Gerald. Ang aking titulo ay Zirl Apricus Purpurea, kung hindi mo pa alam. Dahil taglay mo ang Herculean Primordial Spirit at napakatalino sa pagbot, binibigyan kita ng titulong Zirl Apricus Hercules. Sa sandaling lumipat ka sa Celestiality, magagawa mong gamitin ang titulong iyon. Ipinahayag ang Zirl sa isang mabait na tono. Kasunod noon, pinagdikit niya ang kanyang mga daliri sa espada at 2 sinag ng gintong liwanag ang biglang lumipad sa noo ni Gerald. Hold your breath and concentrate, Gerald. Tuturuan kita ngayon ng 2 makadiyos na kapangyarihan. Ang realm in the slave,
at ang Bid-Asian Warrior. Kabanata 2502. Habang patuloy na tinuturo ng Zirl ang noo ni Gerald, napagtanto ng bata na ngayon ay alam na niya ang dalawang bagong mahiwagang awit. Gaya ng ipinangako ng Zirl, magagamit na ni Gerald ang makadiyos na kapangyarihan ng Realm in the Sleeve at ng Bid-Asian Warrior. Pagkatapos makuha ang aking mana, siguraduhing lubusan mong linangin ang iyong bagong natagpuang makadiyos na kapangyarihan, pati na rin ang iyong umiiral na pamamaraan ng pagbabago. Gawin iyon ng may sapat na katagalan at tiyak na makakaharap mo ang anumang bilang ng mga kaaway, gayon din ang anumang makalangit na kapigatian. Sa pagsasalita tungkol sa paglilinang, ang iyong kasalukuyang katawan ay para lamang sa normal na paglilinang. Sa madaling salita, hanggang sa makapasok ka sa Datus Realm, hindi mo malilinang ng maayos ang iyong makadiyos na kapangyarihan. Dahil ako na ngayon ang iyong Panginoon at nabigyan na rin kita ng napakaraming tulong, hayaan mo akong bigyan ka ng isang mahiwagang artifact para matiyak ang iyong kaligtasan bago mo mahanap ang Dragon Prime at ang aking mana. Pagtatapos ni Zirl habang kumikilos bago itinuro ang mga kamay ni Gerald. Kasunod ng isang maikling flash, tumingin sa ibaba si Gerald at nakita niyang may hawak na siyang na golden bands. Habang nagtataka si Gerald kung ano ang ginawa ng mga banda, si Finlay, na ngayon ay dilat na dilat sa bahagyang inggit, ay hindi napigil ang matawa bago ipahayag, "My word, Zirl Apricus. At dito ko naisip na walang mas mahal ang aking alagad kaysa sa akin. To think na ibibigay mo talaga sa kanya ang 9 raid bands. Ikaw ang pinakaumasa sa artifact na ito sa buong buhay mo, tama? Medyo. Anuman, hindi ko ito magagamit sa aking kasalukuyang estado, kaya maaari ko ring ibigay ito sa aking bagong tagapagmana." Sagot ni Zirl na walang magawang buntong hininga. "I see. You're one lucky fellow, alam mo yon, Gerald. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga banda?" Tanong ni Finlay sa masiglang tono. "Not exactly," ungol ni Gerald na nararamdaman na malayo sa ordinaryo ang 9 raid bands. "Well, first off, kayang supilan ng mga banda ang halos lahat, gaano man sila kalakas. Sa sandaling nakatali, ang pag-awit ng tamang spell ay magdudulot sa tao ng matinding sakit, lahat. Sa pamamagitan ng kanilang 3 prana at 5 kaluluwa. Sa pag-iisip na iyon, maaari mong pilitin ang taong iyon na sundin ka." Paliwanag ni Finlay. "Hindi ba ito katulad ng magic na gintong singsing sa Journey to the West? Sa totoo lang, ito ay mas malakas kaysa doon. Hindi lamang yan, maaari din itong gamitin bilang sandata. Ang isang hampas lang nito ay sapat na para tumagos sa kaluluwa ng isang Diyos o Diablo, at iyon ay magdudulot din ng matinding pinsala sa kanilang primordial spirit. Bukod pa riyan, maaari ka pang mag-trigger ng isang larangan ng pagpatay sa Diyos kung isusuot mo ang mga tali sa iyong mga braso at pagsasama-samahin ang mga ito. Ang sinumang nakulong sa loob ng field ay masusumpungan ang kanilang mga sarili na labis na nanghihina, kaya't hindi ko masasabi kung gaano kahusay ang kayamanang ito." Pagtatapos ni Finlay. "Aking salita, ito ay talagang isang kamangha-manghang regalo. Salamat sa iyo, Master," bulalas ni Gerald. "Sige, magpahinga ka na. I'm now best here the 9 raid bands, chant with you, and following that, sasabihin ko rin sa iyo kung saan matatagpuan ang Dragon Prime at ang inheritance ko. Siguraduhing tandaan mo ang lahat ng ito, at huwag mo akong bigin." Sabi ni Zirl bago ginamit ang kanyang voice transformation technique para ihatid ang mensahe kay Gerald. Samantala, sa loob ng Realm in the Sleeve, ang galit na Blance Noir Double Lords ay maririnig na sumisigaw, "Kasalanan mo ang lahat ng ito, Sanchez. Kung hindi mo kami niloko, hindi namin gagawin." Nahulog sa malalim na hukay na ito. Long story short, pagkapasok nila sa hukay, bigla silang nakaramdam ng napakalaking puwersa na sumisipsip sa kanila papasok. Dahil naramdaman ni Sanchez na may mali, mabilis siyang lumipad pabalik. Gayunpaman, sa pag-aakalang bahagi ito ng pakana ni Sanchez, ginamit ng Blance Noir Double Lords ang kanilang avatar rope para hilahin ang matandang lalaki kasama nila. Nang makarating na sila sa ibaba, ang 3 kasama ni Sanchez na nakagapos pa rin sa lubid ay agad na nagsimulang lumipad para hanapin ang labasan. Gaya ng inaasahan, hindi na nila nahanap ang daan palabas, at hindi nakatulong na tila hindi nila magawa, hanapin ang butas kung saan sila nahulog. Ang kanilang pagkadismaya ay humantong sa kasalukuyang eksena.
Seryoso ka bang sinisisi mo ako? Kung hindi dahil sa avatar rope mo, matagal na akong umalis sa lugar na ito. Nanunuya sa galit na si Sanchez. Ano? Pangalawang kuya, paano mo nagawa? Sigaw ni Lord Blanc. Halatang walang respeto ka sa kanya kanina. With that said, ako dapat ang umalis sa lugar na ito. Ganti ni Lord Noir. Kalimutan mo na ang hindi paggalang sa kanya, hindi ka ba nahihiya sa hindi paggalang sa iyong nakatatanda? Single ni Lord Blanc. Inaasahan ba akong makaramdam ng pananakot? Pahintulutan kong ipaalala sa iyo na ang iyong kakarampot na lubid ay walang tunay na kapangyarihan sa akin. Nandito lang ako dahil ayaw kong mawala kayong dalawa sa paningin ko. Ganti ni Sanchez habang nakataas ang kamay. Gayunpaman, bago pa makalaya ang matanda, biglang may isang boses na sumigaw, panatay lang nakaon ang avatar rope. Kung hindi, maaari mong makita ang iyong sarili na kailangan mong harapin ang isang hindi inaasahang kalaban. Habang ang Blance Noir Double Lords ay bahagyang nabigla sa dayuhang boses na iyon, madaling masabi ni Sanchez kung kanino ito kabilang. Gerald, ikaw ba talaga iyan? Ikaw ay buhay. Kabanata 2503. Dahil inakala ni Sanchez na namatay na si Gerald, maliwanag na kinilig siya sa narinig. Boses ng bata, syempre, ako nga, at mas mabuting ipagpasalamat mo ito. Kung hindi, makukulong ka sa lugar na ito hanggang sa araw na mamatay ka. Panunuya ni Gerald. Bagamat totoo na hindi pa sapat si Gerald para harapin si Sanchez, nasa realm of the slave pa rin sila, at mas pamilyar si Gerald kung paano ito pinagtrabahuan ngayon kumpara sa matandang iyon. Sa madaling salita, alam ni Gerald na hindi siya magagawang saktan ni Sanchez dito. Alinmang paraan, hindi napigilan ni Sanchez na magtanong, ano ba itong lugar na ito? At hindi sa iyo. Mas mababa ang antas ng paglilinang kaysa sa akin. Paano ka mananatiling ganito casual sa sitwasyong ito? Whatever the case is, parang alam mo kung paano makaalis sa lugar na ito, boy. Sa pag-iisip niyan, mas mainam na paalisin mo kami dito kung ayaw mong guluhin ka namin. Ngini siya ng Blance Noir Double Lords, parehong nakataas ang kilay. Oh, hindi kayong dalawa ang pinaka-buffest na lalaking nakilala ko, bagamat tiyak na isa ka sa mga pinakamayabang. Kaya balak mong punatin ako, Ham. At dito ko naisip ang dalhin lahat. Magkasama kayong tatlo. I guess ilalabas ko lang kayong dalawa, then. Habang kasama si Sanchez, why don't the two of you decide who I leave behind? Ganti ni Gerald. Ikaw, ungol ng dalawang Panginoon habang nanginginig sa galit. Gayunpaman, mabilis na idinagdag ni Lord Noir, brother, mukhang mapapaalis tayo dito ng batang ito. Bago pa makasagot si Lord Blanc, na-prompt si Gerald na, there's no reason for me to lie, now hurry up and choose or I'll just pick one of you at random. Mayroon kang 10 segundo 10, Siyam. Teka, alisin mo ako dito, pakiusap ni Lord Noir. Ano, pangalawang kuya, paano mo nagawa? Sigaw ni Lord Blanc. Halatang walang respeto ka sa kanya kanina. With that said, ako dapat ang umalis sa lugar na ito. Ganti ni Lord Noir. Kalimutan mo na ang hindi paggalang sa kanya, hindi ka ba nahihiya sa hindi paggalang sa iyong nakatatanda? Ungol ni Lord Blaine. Binaliwala ang kanilang pag-aaway, nagpatuloy lang si Gerald, 3, 2. Teka, nagkamali ako, Kuya Gerald. Pakialis na lang ako, mas malakas ako kaysa sa aking nakababatang kapatid, at kung ako ang pipiliin mo, gagantihan ko ang iyong kabutihan ng aking buhay. Bulalas ni Lord Blaine, ayaw na makulong dito magpakailanman. Oh, musika sa aking tainga. Sa totoo lang, isa lang sa inyo ang iniisip kong iligtas dahil gusto ko ng maraming alipors. Sagot ni Gerald. Huwag mo siyang pakinggan, Kuya Gerald. Malakas lang tayo kapag nagtutulungan tayo. With that said, why don't you bring both of us out instead? Pakiusap ni Lord Noir. Dahil iyon ang kaso, maaaring kailanganin kong muling isaalang-alang. Nakakaawa kayong dalawa kumpara sa akin. Regardless, since we've met before, I think you know just how strong I am, Gerald. Idinagdag iyon sa katotohanang iniligtas ko ang iyong buhay noon. Pag-iisipan kong gawin ang isang bagay para sa iyo kung ilalabas mo ako. Deklara ni Sanchez. Shock lang in response, Gerald then said,
So you do know when to yield, Sanchez. Interesting. Kung pag-uusapan, anong klaseng demonyo ka? Bagamat mukhang nag-aalangan siyang sumagot si Sanchez, ako ay 1,000 taong baboy na demonyo. Baboy demonyo. No wonder na makapal ang balat mo. Bulalas ni Gerald habang humahagalpak sa tawa. Come it. Ungol ni Sanchez na nagngangalit sa puntong ito. Tiyak na dudurugin niya ang batang iyon sa pangalawang pagkakataon. Sige, hindi na kita aasarin. Regardless, I'll be getting all three of the condition that you've served me once you've been freed. Deal, sagot ni Gerald. Bagamat lahat ng tatlo sa kanila ay may hindi kas-iya siyang mga ekspresyon, sa huli ay tumanggaw sila at sa pangalawang pagkakataon, 3 gintong banda ang dumapo sa kanilang mga ulo. Nagulat sila, naudyukan silang magtanong, ano ang mga ito? Mga malaanghel na artifact na makakatulong sa atin na palayain. Just stand still and remain silent, sagot ni Gerald at maya-maya lang pagkatapos nilang sumunod, bigla silang hinayla sa ere. Ang lahat ng nangyari pagkatapos ay malabo, ngunit nang sa wakas ay nakuha nilang muli ang kanilang mga tindig, nalaman nilang bumalik sila sa kuweba. Sa kanilang pagtataka, anuman. Katatapos lang ni Gerald, ibinalik na niya si Yusra at ang iba pang naunang lumukso. Naputol ang kanilang pag-iisip nang marinig nilang bumantong hininga si Hawk bago bumulalas, nakakatakot na karanasan. Salamat sa Diyos at nakabalik ako dito. Either way, ngayong nakabalik na sila sa kuweba, humarap si Sanchez kay Gerald bago sinabing, mukhang minaliit na talaga kita, Gerald. To think na nagawa mo talagang sirain ang formation namin kanina. Talagang matalino. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na ang katalinuhan at karunungan ay dalawang magkahiwalay na bagay. Hindi mo ba naisip na ang pagpapalaya sa akin ay mapapatay mo? Sumagot Sanchez habang nakangisi siya ng masama. Kabanata 2504. Oh, sinasabi mo bang gagantihan mo ng pagpatay ang kabutihan ko? Sabi ni Gerald sa mapaglarong tono. Natatawang tugon, sinabi ni Sanchez, madali lang ang pagpatay sa iyo. Gusto kong magdusa ka. Ang isipin na ang isang brat na tulad mo ay maglalakas loob na paikop ako sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan ngayon kung ito na ang huling bagay na gagawin ko. Kasunod nyon, huminga ng malalim si Sanchez at maya-maya lang ay binalot ng itim na liwanag ang palad niya. Nang maramdaman kung gaano kalakas ang liwanag, ang nag-aalalang si Yusra, na nakatingin sa gilid, ay hindi napigil ang mapabulalas, tigilan mo kaagad si Sanchez, Blance Noir Double Lords. Sa kanyang pagkadismaya, ang duo ay tila hindi mahilig gumalaw kahit 1 pulgada. Kung tutuusin, parang sabik na silang makitang naghihirap si Gerald. Bagamat totoo na si Gerald ang nagligtas sa kanila, tinakat din sila ng bata noon. Impyerno, halos nakuha na niya silang magpatayan. Madilim na sandali iyon para sa kanila, kaya naman hindi sila nakaramdam ng pagsisisi sa hindi pagtulong sa bata ngayon. Bukod doon, alam din nila na hindi talaga siya papatayin ni Sanchez. Kung tutuusin, kailangan pa rin niyang ibunyag ni Gerald ang mga sikreto ng puntod. Kung bakit siya kusang loob na sumuko sa bata kanina ay malinaw na para lang masiguro niya ang kanyang pagtakas. Napawi ang pag-iisip, pagkatapos ay ngumiti si Lord Noir habang sumagot, huwag kang mag-alala, Miss Quarrington. Magiging maayos siya. Ikaw, bulalas nang nag-aalalang si Yusra ngunit huli na ang lahat. Sinimulan na ni Sanchez ang kanyang malupit na pag-atake. Sa gulat ng lahat, gayunpaman, bago pa man makalapit ang pag-atake kay Gerald, bigla itong nawala. Understandably shocked, agad na nautal si Sanchez, what? Paano? Bago pa niya makumplito ang kanyang pangungusap. Biglang naramdaman ni Sanchez na may pumipisil sa kanyang noo. Sa isang paraan, parang milyon-milyong bug ang gumagapang sa kanyang bungo, at ang masaklap pa, hindi na niya ma-access ang kanyang kapangyarihan. Matapos may suka ang isang subo ng dugo, si Sanchez ay naudyukan na sumigaw, ang ulo ko. Ito, parang sisabog na. Habang si Sanchez ay nagsimulang gamulong-gulong sa lupa at ibinagsak pa ang kanyang ulo sa isang malaking bato na agad na ginawang alikabok ang malaking bato, sa wakas ay napagtanto ba ng Blance Noir Double Lords na mayroong isang uri ng gininto ang banda sa ulo ni Sanchez. Ano yan? Gerald, ang Golden Band ba ay isang angelic artifact?
Tanong ni Lord Noir habang nakatitig sa bata. Talaga, sa nangyari, hinalughog mo na ang lahat ng mga artifact ng anghel sa puntod ng general. Ungol ni Lord Blanc, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na may layuning pumatay. Nang marinig iyon, ang lahat ng iba pang eksperto na iniligtas ni Gerald ay hindi napigil ang magpalitan ng mga nasa sabik na sulyap. Hindi alintana, napasandal lang si Gerald sa isang malaking puno bago tinatamad na sumagot, "Say what you want." "Ba, ipakita mo na lang sa amin ang mga anghel na artifact." Ganti ni Lord Noir na hindi na makapaghintay. Sa pagmamasid habang ang mga kapatid ay nagsimulang magpakilos ng kanilang panloob na lakas upang patayin siya ng sabay-sabay. Masungit na sagot ni Gerald, "Bago kayo kumilos, pakinggan mo muna ang payo ko at tingnan mo muna ang ulo mo." Natigilan sa narinig, mabilis na ginawa ng dalawa ang sinabi niya at laking gulat nila, may nakita silang magkatulad na parang gininto ang banda sa kanilang mga noo. Ngayon ay nagpapanik, naudyukan silang umungol, "Ikaw, ginamit mo rin ang malaanghel na artifact sa amin. Pero syempre, akala mo ba magiging walang muwang ako para pagkatiwalaan kayong mga tao?" Nakangising sagot ni Gerald. "God the asterisk man it." Ungol ng galit na si Lord Blanc na sobrang takot na kahit isang kalamnan sa puntong ito. Kabanata 2505. Ngayon na silang tatlo ay nasakop na ng 9 raid band, ang iba pang mga big shot cultivator ay hindi maiwasang mapatitig kay Gerald, alam na hindi sila magiging magagawang makuha ang kanyang mga artifact ng anghel. Kung tutuusin, kung kaya niyang ibagsak ang Blance Noir Double Lords at Sanchez, ano ang pagkakataon nila? Sa puntong ito, nagawa ni Sanchez na makatayo, kahit na medyo nahihirapan. Natural, hindi na siya naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw kay Gerald. Instead, he was prompted to resentfully say, "Iba ka talaga, Gerald. Nagtataka ako kung bakit kailangan mo pa ang tulong namin. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ikaw ang tanging tao na nakakaalam ng mga lihim ng libingan ng general, ngunit mayroon ka ring mga anghel na artifact na iyon. Nako, huwag kang mag-alala dyan. Sa sobrang lakas ninyong tatlo, sigurado akong magiging kailangan kayong mga katulong habang papunta tayo sa North Desert para maghanap ng isang tao. Eto na, kung iniisip mo na akong patayin para makawala sa kontrol ko, iiwasan ko kung ako sayo. Para sa isa, sa pangalawang kamatayan ko, ang artifact ng anghel ay agad na dudurog sa iyong mga primordial na espiritu. Higit pa, kahit na makuha mo ang 9 raid band mula sa aking bangkay, hindi mo malalaman kung paano ito ay activate. Either way, you'd best ensure my safety if you three wish to retain your primordial spirits. Nakangiting paliwanag ni Gerald. Ikaw, ungol ng tatlong lalaki habang nakatitig sa boy. Habang si Sanchez ay nagpakawala ng bigong dagandong habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, si Lord Noir ay naudyukan na magtanong, "Sino ba ang hinahanap mo sa North Desert?" "Isang mag-ina lang," sagot ni Gerald. Dahil taglay na niya ang yin blood pellet, hindi na kailangan pang mag-alala ni Gerald na hindi niya mahanap si Phoebe. Sa sandaling natagpuan niya siya. Pagkatapos ay tiyak na mahahanap niya ang pagbuo ng mga sinaunang mangkukulam at kung magiging maayos ang lahat, sa wakas ay makakarating na rin siya sa hideout ni Daryl. Kahit na hindi sigurado si Gerald kung gaano kataas ang cultivation ni Daryl ngayon, alam niya sa kagandahang loob ni Finlay, na sinimulan na ng matandang iyon ang kanyang malademonyong paglilinang. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Gerald na hindi niya siya kayang kunin, na siyang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon kay Sanchez at sa Blance Noir Double Lords. Kahit papaano, makakakuha siya ng ilang nakakasakit na presensya sa tulong nila. Hindi alintana, ngayong umabot na sa puntong ito, si Gerald ay naudyukan na magpaalam kay Yusra at sa iba pa. Sa sobrang dami ng pinagdaanan ni Yusra, hindi napigilan ni Yusra na humanga kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bihirang talentadong binata. Sa huli, hindi niya maiwasang magtanong, "Magkikita pa ba tayo ulit, Gerald? Kung si Gia talaga ang nasa lugar mo, then I'll be sure na bibisitahin kita. Bukod doon, hihiramin ko ang mga bodyguard mo saglit, kahit na sigurado, ibabalik ko talaga sila kapag natapos na ang aking paghahanap." Nakangiting sagot ni Gerald. "Natutuwa akong marinig. Kahit na hindi ko alam kung ano ang iyong pakikipagsapalaran, hindi ko guguluhin.
Gayunpaman, nais kong swertehin ka pa rin. Deklara ni Yusre sabay tango ng mariin. Salamat, sige. Paalam na, sagot ni Gerald habang pabalik sa villa kasama ang tatlong lalaki. Ang una niyang ginawa sa pagbabalik, ay tulungan sina Darkwind at Linden na gamutin ang kanilang mga sugat. Kasunod nito, ipinaliwanag niya kung bakit siya sinusundan ngayon ng tatlo. With that done, Gerald made sure to update Marcel on the situation also. Sa gulat ni Gerald, napagtanto ng pangalawang Marcel na natagpuan na ang yin blood pellet, agad niyang pinilit na sumama sa kanila. Si Gerald, for one, ay hindi nagplano na isama si Marcel dahil alam niyang delikado ang paglalakbay. Gayunpaman, matapos makita kung gaano sinsero si Marcel, alam ni Gerald na hindi siya maaaring tumanggi sa huli. Kasunod ng desisyong iyon, lahat sila ay gumugol ng ilang araw sa pagpapagaling at sa pagtatapos nito, natagpuan nina Darkwind at Leiden ang kanilang sarili na halos ganap na gumaling. Dahil doon, lahat sila ay nagimpake at nagsimulang maglakad patungo sa North Desert. Kabanata 2506. Mayroong dalawang tuwirang layunin ng paglalakbay. Ang una ay upang mahanap si Phoebe, ang inapon ng mga sinaunang mangkukulam. Sa paghahanap lamang sa kanya magkakaroon ng pagkakataon si Gerald na mahanap ang hideout ni Daryl. Sana ang yin blood pellet na ngayon ay nasa kanyang mga kamay ay tumulong sa pagsisikap na iyon. Para sa pangalawang layunin, umaasa siyang makuha ang mana ayon sa mga tagubilin ng Zir. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon lamang siya ng pagkakataong makipaglaban-laban kay Daryl at sa Soluna Sect pagkatapos makuha ang mana. Bagamat totoo na ang antas ng cultivation ni Gerald ay kasalukuyang isa sa pinakamataas sa lahat ng cultivation realm, nanatili ang katotohanan na si Daryl ay nagsagawa ng devilish cultivation, at ang mga mula sa Soluna Deus Sect ay nasa Datus realm na. Sa madaling salita, isa lang siyang langgam sa kanila, kaya naman sinisigurado niyang lubos niyang ihanda ang sarili bago harapin ang mga ito. Bagamat nasa ilalim na niya ngayon si Sanchez at ang Blance Noir Double Lord sa ilalim ng kanyang utos, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya handa. Anuman, si Gerald at ang kanyang partido ay natagpuan ang kanilang sarili sa loob ng North Desert. Dahil ang yin at yang blood pellets ay may mga aura na nag-uugnay sa dalawa, nagawa nitong magsilbi bilang isang compass, na umaakay kay Gerald sa tamang direksyon sa buong paglalakbay nila. Lalo pang lumakas ang paghatak nang dumating sila sa disyerto sa hilaga ng Ceres Ridge, at nagudyok ito kay Gerald na sabihin, kung titignan, malapit lang si Phoebe. Sa pag-iisip na iyon, ang partido ay nagtungo sa pinakamalapit na bayan at nakahanap ng isang tavern upang makapagpahinga sandali. Sa pagitan ng mga inumin, sinabi ni Sanchez, dahil malapit siya, hayaan mo akong gamitin ang aking sound transmission technique para magpalabas ng dagandong na maririnig ng kahit ilang libong milya. Sigurado akong mapapansin niya tayo. Sanchez, naisip mo ba kung ano ang mangyayari sa mga nasa loob ng lungsod kung gagawin mo iyon? Are you trying to wipe the locals out? Panunuyan ni Darkwind. Napagtanto mo na mayroong hindi bababa sa 1,000 tao na nakatira sa lugar, tama. Iminumungkahi mo ba na dahan-dahan nating suriin ang bayan kung gayon? Ganti ni Sanchez. Bumantong hininga bilang tugon, umiling si Gerald bago lumingon kay Marcel at sinabing, mayroon ka bang sekretong mga code sa pagitan mo, Mr. Lerv Inc. Ilang araw na tayo dito, at dapat ay naramdaman na niya ang presensya mo ngayon. Sa pag-iisip niyan, bakit hindi siya nagpakita? Si Gerald, para sa isa, ay lubos na nag-aalala na siya ay nakatagpo ng isang sakuna. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang huling pagkakataon na mahanap si Daryl. Sa kasamaang palad, kahit si Marcel ay tila naliligaw sa kanyang sagot, honestly, I'm wondering the same thing. Dapat matagal na niyang ipinakita ang sarili niya. Habang patuloy na pinag-uusapan ni Gerald at ng iba pa ang bagay na iyon, biglang pumasok sa tavern ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting damit. Nang makaupo na sila, bumulong ang isa sa mga lalaki, for F***'s sake. Hindi ako makapaniwala na hindi na tayo makakapasok sa lambak pagkatapos ng mahabang pagkubkob na iyon. Ito ay dapat asahan. Ang herb lady na iyon ay nagtataglay ng napakabihirang mga halamang gamot, at sino mang kumuha nito ay tiyak na makakapagpasulong ng kanilang paglilinang. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga porma sayon ay napakalakas para sa amin.
Ituloy na lang natin ang pananatili dito. Dahil kalahating taon na namin siyang nakulong dito, I don't mind waiting another year or two. Sigurado akong mapapapatay natin siya sa gutom. Dahil nasa malayo na sila ngayon sa hilaga, nagyayelo, at medyo mataas na ngayon ang snow sa labas ng tavern. Gayunpaman, hindi nababahala si Gerald at ang kanyang partido sa lamig. Sa halip, nabigla sila dahil narinig nilang lahat ang ibinulong ng mga nakadamit na lalaking iyon. Higit pa rito, kakaiba ang kanilang mga aura na maging sina Sanchez at ang Blance Noir Double Lords ay hindi maiwasang magpalitan ng tingin. The Invisible Richman Chapter 2507. Bagamat nabasa na niya ang tungkol sa mga malademonyong magsasaka noon sa isa sa mga aklat ni Uncle Zeman, ito ang unang pagkakataon niyang aktwal na makatagpo sa kanila. Maya-maya pa ay bamulong ang nakasimangot na si Sanchez, so, they want to ambush Summer Blady. Siya ba ang hinahanap natin? Si Sanchez, para sa isa, ay medyo nakasimangot sa buong paglalakbay nila ni Gerald. Ang tanging pag-asa niya sa ngayon ay mahanap ni Gerald ang taong hinahanap niya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang batang iyon ay patuloy na kumokontrol sa kanyang buhay? Anuman, mabilis na idinagdag ni Marcel, I had the same thought, Mr. Crawford. Pagkatapos ng lahat, si Phoebe ay napakahusay hindi lamang sa pharmacology, kundi pati na rin sa lahat ng uri ng mga espesyal na diskarte at porma sayon. Panunood habang tumatango si Gerald, hindi napigilan ng Blance Noir Double Lords na mapamura, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Kung ako ang bahala, nahuli ko na ang mga lalaking iyon para sabihin sa atin ang lahat ng kanilang nalalaman. Matapos kumamaw sa baba, sa huli ay sumagot si Gerald, sige, sige na. Bagamat totoo na ang apat ay mga demonyong magsasaka, ang kanilang mga kapangyarihan ay matapat na mapapamahalaan, at pagkatapos na maubos ng mga nakadamit na lalaki ang kanilang alak, sila ay tumayo upang umalis. Kahit na ang labas ay natatakpan ng nyebe, wala ni isa sa kanila ang nag-iwan ng anumang yapak. Pagkaraan ng kaunting paglalakad, iminungkahi ng isa sa matatandang lalaki, sabihin, dahil hindi tayo makapasok sa lambak, bakit hindi na lang natin sunugin ang buong lugar na iyon gamit ang malademonyong apoy, senyor? I considered that before, pero kung susunugan natin lahat, talo tayo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga kakaibang herb ng herb lady na iyon ay tiyak na masusunog sa proseso. Gayunpaman, ngayong binanggit mo itong muli, kung sapat na ang ating pag-iingat sa malademonyong apoy, baka mapipilitan lang natin siyang palabasin nang hindi nagdudulot ng malaking pinsala. Sagot ng pinuno sabay tango. Ang apat ay pumunta ni Lord Ethern, Lord Theron, Lord Eban, at Lord Flaxen. Bagamat mayroon na silang bagong plano, hindi nagtagal para tumigil sila sa kanilang mga landas. Isang pamilyar na mukha ang nasa harapan nila. Hindi ba natin siya nakita sa tavern kanina? Ungol ni Lord Ethern habang nakatitig kay Sanchez. Kanina, sigurado siyang hindi nakakapinsala si Gerald at ang kanyang partido. Ngunit sa ngayon, nararamdaman niya ang matinding pressure na nagmumula sa matanda. Kung isipin na ang nakatayo sa harap nila ay may napakataas na antas ng paglilinang. That was that moment when Sanchez said, "Hey there, juniors. Gusto sana kitang tanungin." J. Juniors, napaka-imprudent, putol ni Lord Ethern. Nakakahiya. Kailan ka pa naging magalang, Sanchez? Pilitin mo na lang sa kanila. Bamulong ng dalawang boses, at hindi nagtagal, lumitaw ang Blance Noir Double Lord sa dalawang sinag ng liwanag. Panunuya bilang tugon, sagot ni Sanchez, I'm the strongest being in the world. Ang pambubuli sa mga junior na ito ay magmumukha lang akong masama. Oh, putulin mo na. Hinihintay pa tayo ni Mr. Crawford, alam mo ba? Sa puntong ito, ang apat na lalaking nakahudi ay nasa defensive stance na. Paanong napakalakas ng tatlong ito? Si Lord Faxon ay nakadama ng partikular na mapagbantay, kaya mabilis siyang gumawa ng isang pamamaraan bago sumigaw, maghintay ka dyan, mga kapatid. Babalik ako na may mga reinforcements. Kasunod noon ay nakatakas ang matanda. Kabanata 2508. Flaxen, duguan mong taksil, sigaw ng tatlo pang Panginoon na nagalit ng husto kaya namula ang kanilang mga mukha. Gayunpaman,
wala silang panahon para manatiling galit dahil nakagawa na ng kanilang hakbang ang Blanchenoir Double Lords at Sanchez. Gaya ng inaasahan, isang round lang ang kinailangan ng tatlong Panginoon na gumuho sa lupa. Habang nakadilat ang kanyang mga mata, nauutol na sabi ni Lord Ethern, "Sino kayong mga tao? Hindi mo kailangang malaman ang impormasyong iyon. That aside, tell us what you four are planning to do already," panunuya ni Gerald habang dahan-daang lumapit sa tatlong taunang lalaki. "Sino ka ba sa tingin mo? Ano sa tingin mo ay madali akong sumunod?" Ungol ni Lord Ethern nang marinig iyon, itinaas ni Gerald ang kanyang kamay at sa loob ng ilang segundo, pinitik na lang ng Blanchenoir Double Lords ang magkabilang braso ng pobreng lalaki. "Kung gusto mong buo ang iba mong paa, huwag mo na akong ulitin sa tanong," ungol ni Gerald. Ngayon ay takot na takot, ang naghihirap na lalaki ay sumagot, "Ako ay magsasalita. Magsasalita ako. Tingnan mo, kami ang apat na tagapag-alaga ng Nerve Devil Sect, at narito kami para subukang kumuha ng herbalist na ibigay ang kanyang mga kakaibang halamang gamot. Gayunpaman, siya ay nagtatago sa isang Enchanted Valley sa buong oras na ito, at hindi pa namin siya nakuha. Sino ba talaga itong herbalista? Hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay isa siyang pumangit na matandang babae na bihasa sa sining ng herbalism at formations. Siya ay nananatili sa lambak na iyon sa loob ng mga dekada, o kaya sinabi sa akin." Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Gerald ang bahagyang pagkadismaya. Una sa lahat, hindi pa matanda si Phoebe, at mahigit isang dekada pa lang siya dito. Isa na ba itong dead end? Naputol ang kanyang pag-iisip nang umiling si Lord Noir bago sinabing, "Mukhang hindi siya ang hinahanap natin, kaya't maaari na nating iwanan ang mga taong ito at ipagpatuloy ang paghahanap natin sa dalawa." "Teka muna, kayong tatlo, bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Nerve Devil Sect noon, Ham? Nabibilang ka ba sa malademonyong cultivation realm?" Tanong ni Gerald habang naglalakad palapit sa trio. Sanchez himself couldn't help but add, "Talaga. Nabuhay ako sa loob ng 1,000 taon at wala pa akong natutunan sa gayong sekta. Ang Nerve Devil Sect ay naitatag lamang mga 27 taon na ang nakalilipas, kaya hindi ako nagtataka na hindi mo kami narinig. Higit pa rito, ang aming Panginoon ay palaging nagpapaalala sa amin na huwag makialam sa secular na mundo o sa cultivation realm," ungol ni Lord Terran. "Sino naman ang master mo?" Tanong ng Blanchenoir Double Lords. "Kami, hindi talaga sigurado. Bihira namin siyang makilala, at ang kanyang kinaroroonan ay laging sikreto. Ang tanging masasabi ko lang ay isa siyang napakalakas at matandang magsasaka," sagot ni Lord Eban. "Sa palagay ko ay ibinigay sa iyo ng iyong Panginoon ang iyong paglilinang, kung gayon," sabi ni Gerald, dahilan para tumango ang tatlo sa mga Panginoon. "Nakikita ko, tila ang mga demonyong magsasaka ay palaging nasa paligid. Nagtatago lamang sa mga anino." Dagdag ni Gerald na may nakakaintinding tango. Mula sa mga librong nabasa niya, nalaman niya na ang mga devilish cultivator ay lubhang misteryosong mga tao na nawala kasama ng Datos Realm noon pa man. Impyerno, ang tanging impormasyon na alam niya tungkol sa devilish cultivation realm ay na si Daryl ay posibleng isang dakilang demonyo sa ngayon. Lahat ng iba ay halos nasa hindi tiyak na teritoryo. It took him a while, but Gerald eventually raised a brow as he said, "Hold on. Sinabi mong hindi ka pinahintulutan ng iyong Panginoon na makialam sa secular na mundo. Kaya bakit kayong apat na nagsisikap na kabkuban ang lambak? Dahil sinabi sa amin ng aming master na hulihin ang lahat ng mga herb masters na bihasa sa isang tiyak na set ng exotic herbs. Isa lang sa kanila ang herbalist na ito." Paliwanag ni Lord Ethern. Aling mga halamang gamot ang kanyang tinukoy? Kabanata 2500. The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 2500. Nang marinig ang tanong ni Gerald, si Lord Ethern ay naudyukan na ihayag ang ilang sample ng mga halamang gamot na kanilang hinahanap at hindi nagtagal ay naramdaman ni Gerald na kumaibot ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng mga sample na iyon ay mga damong minana ng mga sinaunang mangkukulam. Sa madaling salita, sila rin ang para sa kanya. Natural, nakilala rin sila ni Marcel, at mabilis niyang sinabi, "Ito." Nang mapansin ng dalawa kung paano tumitingin sa mga halamang gamot, bumulong si Darkwind, "Sa tingin ko, ang arbularyo na hinahanap nila ay si MS.
Phoebe, Mr. Crawford. Well, mahirap sabihin kung siya nga sinabi na ni Marcel na hindi tama ang timing. Anuman, ito ay isang mahalagang palatandaan. Lord Ethern, ito ba? Maaari mo bang ipaliwanag ng kaunti pa ang iyong master? Ungol ni Gerald habang muling humarap sa lalaki. Hindi ko talaga masabi. Tingnan mo, ang guro ay laging nagpapakita sa ating harapan sa anino, kaya wala ni isa sa atin ang nakakita sa kanyang mukha. Sagot ni Lord Ethern habang umiiling. Iyan ba ang katotohanan? Isinusumpa ko ang aking buhay. Bulalas ni Lord Ethern sabay lagok. Magaling. Akayin mo kami sa lambak para makatagpo namin ang herbalistang iyon. Sagot ni Gerald habang nakaakbay sa tatlo, nagudyok sa kanila na walang magawang ituro ang direksyon na kailangan nilang puntahan. Pagdating sa pasukan ng lambak, gayunpaman, isang boses ang biglang sumigaw, tumigil ka kasunod noon, nagsimulang dumagundong ang lupa at bigla na lang, 18 taong nakamaskara na nakasuot ng itim na damit ay tumalon mula sa isang basag sa lupa. Among them, one of them stepped up before declaring, I can see you are not malisyosong tao, so why don't you let go of them para maayos nating pag-usapan ang mga bagay-bagay. Habang pinapanood nila ang mga ito, hindi maiwasang mapansin ni Gerald na ang kanilang mga aura ay katulad ng kay Lord Ethern. Well, medyo mas malakas kaysa sa matandang iyon. Umiling siya, pagkatapos ay naudyukan siyang magtanong, sino sila? Muling lumunok, sumagot si Lord Ethern, sila ang 18 daga ng apoy ng impyerno. May kakayahan silang pagsamahin sa isa, at lalakas ang kanilang paglilinang pagkatapos noon. Dahil pareho kaming naghahanap ng herbalista na iyon, bakit hindi na lang, magtulungan? Sa iyong mga kakayahan at karanasan, tiyak na mapupuksa namin siya. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-aaway sa isa't isa, alright. Pipayag kami. Palayain mo na kami para mapag-usapan natin ng mapayapa, bulong ng dalawa pa. Pasensya na, pero magkaiba tayo ng landas. Sa sinabi niyan, itigil mo na ang pagpapakatanga at ipamuka sa iba pang mga ambush ang kanilang mga sarili. Single ni Gerald habang nakakuyong sa leeg ni Lord Ethern. Sa sobrang dagandong ng kanyang boses, hindi napigilan ni Lord Ethern na manginig at hindi nagtagal ay nagsimulang umikot ang maitim na ulap sa kalangitan. Habang ang lugar ay lumulubog sa kadiliman, ang malalaking piraso ng itim na usok ay nagsimulang sumayaw sa paligid tulad ng mga higanteng sawa at pagkatapos ng isang bitek sa lupa ay lumitaw, ang 18 lalaking nakamaskara ay lumokso dito. Kasunod nito, ang lahat ay nanood habang ang malaahas na usok ay nagsasama-sama, nagpapadala ng mga bughaw na putok ng kidlat na lumilipad at biglang, ang lupa ay nagsimulang manginig na hindi kailanman. Isinabot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nanunuya si Sanchez, mukhang pumasok na tayo sa kanilang porma sayon, Gerald. So parang, Blance Noir Double Lords, protektahan si Marcel. Susubukan namin ni Sanchez ang kanilang porma sayon. Utos ni Gerald, na nagudyok sa Double Lords na mabilis na kumilos. Ang pangalawang Marcel ay nasa pagitan nila, ang parang ahas na usok ay nagsimulang tumaas muli at maya-maya, may ilang mga figure na nagsimulang mabuo. Kabanata 2510. The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 2510. Ang porma sayon na ito, parang pamilyar, ungol ni Sanchez. Pareho ang iniisip dito. Sa tingin ko ito ang Septelic Perishment Formation ng sinaunang Black Dragon Sect. Sagot ni Gerald. Hindi katakataka na parang pamilyar ito. Pero, hindi ba ang porma sayon na ito ay nawala noong nakalipas na panahon? Paano mo ito natutunan? Tanong ng nagulat na si Sanchez. Ang porma sayon ay isang maalamat na, gaya ng sinabi ni Sanchez, ay nawala sa pagtatapos ng sinaunang panahon. Sa pangalan pa lang nito, maiisip na ng isang tao na ang napakalakas na porma sayon na ito ay ginamit laban sa mga tao ng Datos Realm. Gayunpaman, sa huli, nagawa pa rin ng mga kaalyado ng Datos Realm na sirain ang Black Dragon Sect, kaya humantong sa pagkawasak ng lahat ng iba pang misteryoso at kakaibang porma sayon ng sekta. Naturally, sinigurado nilang pawiin silang lahat para matiyak na walang sino man sa hinaharap ang makakapagbanta sa kanila ng ganoon muli sa hinaharap. Ano man ang kaso, mabilis na sumagot si Gerald, nabasa ko ito sa isang lugar. Gayunpaman,
hindi binanggit ng libro kung paano masira ang formation. Sa sinabi nito, paano natin ito masisira? Pakiramdam ko ay hindi uobra ang malupit na pagpilit na iyon. I'm thinking the same thing, sagot ni Sanchez, na nagudyok kay Gerald na sumimangot. Iisipin na makakasalubong nila ang isang kaaway na may akses sa ganoong sinaunang pormasayon. Naputol ang pag-iisip ni Gerald nang marinig ang isang hindi pamilyar na boses na sumigaw, "You two are quite knowledgeable. Bukod doon, ang ganda mo at dumiretso ka sa pintuan ko, Gerald." Kasunod nito, lumitaw ang isang napakalaking figure sa ibabaw ng parang ahas na usok na umaaligid sa ibabaw ng pormasayon. Sa nakakabinging boses, ang gulat na sagot ni Gerald, "Alam mo kung sino ako." "Siyempre, gusto ko. Kahit na alam ko kung ano ang iyong narito para sa. Kahit na nagawa mong makatakas mula sa puntod ng walang ulo na general, sisiguraduhin kong sa wakas ay dadalhin ka dito." Umuungal ang itim na figure habang siya ay tumalon mula sa usok at lumapag sa lupa. Sa bawat hakbang niya, tila nanginginig ang lupa, at lahat ng nakulong sa loob ng pormasayon ay hindi maiwasang mapalunok. Gayunpaman, natigilan sila nang biglang bumulala si Lord Ethern, Guro. Pakiusap, iligtas mo kami." "Ha? Ano ang silbi ng pagligtas sa taong sinanay ko sa loob ng maraming taon na hindi man lang matatalo ang mga tauhan ni Gerald?" Nanunuya sa figure habang nagpadala ng isang sinag ng itim na liwanag na lumilipad patungo sa kanila. Nabigla sa kung gaano kalakas ang hawak nito, agad na sumigaw si Sanchez, "What an immense devilish aura! Mabilis, dodge it." Sa kabutihang palad, mabilis na tumabi ang dalawa, at nagawa rin ng Blance Noir Double Lords na kalagkarin si Marcel sa gilid sa tamang oras. Nako, si Lord Ethern at ang dalawa pa ay hindi kasing swerte, at sa pangalawang pagkakataon nataman sila ng itim na ilaw, napahiyaw sila sa sakit at sa loob ng ilang segundo, wala na sila. Nakakunot ang noo, si Gerald ay sinenyasan na magtanong, "So, ikaw ang master ng Nerve Devil Sect?" Yung title, wala yun kumpara sa tunay kong kaya, Gerald. Kaya sumuko ka na lang, maliban na lang kung sa tingin mo ay masisira mo ang septelic perishment formation. At muli, inaamin ko na marami kang alam tungkol sa mga pormasayon. Patawanin mo ako, kinutya ang guro ng Nerve Devil Sect. Bagamat gulat na gulat pa rin si Gerald sa dami ng alam ng taong ito tungkol sa kanya, alam niyang hindi ito ang oras para mawalan ng malay, lalo na't parang ahas na usok ang bumubulusok sa kanila. Sa pag-asang mablock ito, inactivate ni Gerald ang lahat ng kanyang magic artifacts ngunit sa kanyang pagkabigla, napatalbog lamang sila sa paparating na pag-atake. Habang ang pag-atake ay lumalapit ng mapanganib, ang tanging magagawa ni Gerald ay gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang bumuo ng isang hemisphere na kalasag ng liwanag. Nako, kahit iyon ay walang silbi, at ang kalasag ay nabasag sa isang iglap, na nagresulta sa pagkahagis ni Gerald at ng iba pa sa lahat ng direksyon. Kabanata 2511 The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 2511 Parang sisabog ang dibdib niya, at hindi nagtagal ay may lumabas na dugo sa bibig niya. Anong napakalawak na kapangyarihan ng demonyo! Kasunod ng isang panunuya, ang Panginoon ng sekta ng Nerve Devil ay nanunuya, "Alam kong itinaas mo ang iyong antas ng paglilinang ng ganito kataas dahil gusto mong matuto patungkol sa Sun League, ngunit dapat mong maunawaan na ang mga demonyong magsasaka ay palaging magiging mas malakas. Naisip mo ba talaga na ang pagkakaroon ng pamana ng anghel ay magbibigay sa iyo ng ganap na kapangyarihan? Nakakatawa, hindi ka ililigtas ng iyong Herculean Primordial Spirit sa pagkakataong ito." Kumunat ang noo ni Gerald, "Who on earth are you? Paano mo ako kilala ng lubos? Sa katunayan, paano mo nalaman ang tungkol sa aking Herculean Primordial Spirit?" Natatawang tugon, sinabi ng amo, "O, malalaman mo na kung sino ako. Ngunit bago iyon, hayaan mo akong agawin ang iyong Herculean Primordial Spirit. Kailangan kong sirain ito upang ang sagradong Primordial Devilish Internal Pellet ay maghari." Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Gerald na lalong sumimangot. May isang tao lamang sa mundo na makakaalam ng lahat ng ito. At iyon ay, ikaw ba yan, Daryl? Ha? Ang tagal mong napagtanto. Pastahan ka sana ganito kamatalino noon para hindi kita kontrolin na parang puppet ha. Alinmang paraan,
Hayaan mo muna akong sirain ang iyong elixir of life field bago tayo mag-chit-chat. Hindi tulad mo, humahampas ako habang mainit ang plancha. Itanggal ni Daryl habang nag-transform na higanti at tinutukan ng kamao si Gerald. Kahit sa kinahihigaan niya, masasabi ni Gerald na ang pag-atake ay kayang pumatay ng 1,000 sundalo ng sabay-sabay. Gayunpaman, siya ay masyadong nasugatan upang makagalaw. Papatayin ba talaga siya ng ganito? Walang magawang dumukot sa lupa, susuko na sana si Gerald, nang biglang may kumislap na gintong liwanag. Kasunod nito, isang pagsabog ang narinig habang hinaharangan ng 12 gininto ang sinag ng liwanag ang paparating na pag-atake. Napakalakas ng pagsabog na kahit ang malalakas na Sanchez at Blance Noir Double Lords ay pinalipad. Habang nanlalaki ang mga mata ni Daryl sa gulat, ang mga sinag ng liwanag ay nagsimulang bumaling pabalik kay Gerald at sa huli, ang 12 haligi ng liwanag ay naging mga tao. Kahit na 11 sa kanila ay mga babaeng nakasuot ng puting robe, ang nakatayo sa gitna. Si Finlay iyon. Sa pagmamasid habang kumikinang sa pag-asa ang mga mata ni Gerald, naudyukan si Finlay na sabihin, "Buhay pa ba, anak?" "Oo, ngunit hindi magtatagal kung magpapatuloy ito." Sagot ni Gerald na patuloy pa rin ang pagdurugo ng dibdib. "Sapat na. Alinmang paraan, makinig ng mabuti. Wala na tayong masyadong oras. Kinailangan ng mahabang panahon upang maakit ang kataas-taasang diablang Panginoon, kaya habang sinusubukan naming pigilan siya ng 12, gamitin ang mantra na itinuro ko sa iyo upang pag-alab ang iyong elixir of life field." Sagot ni Finlay sa pamamagitan ng kanyang sound transmission technique. "Sisiklaban ang aking elixir of life field. Kataas-taasang diablang Panginoon." Isang maliit na konteksto, mangyaring. Hindi ba si Daryl, Finlay ang lalaking iyon? Kabanata 2512. The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 2512. Si Daryl ay sinapian ng Supreme Devilish Lord sa loob ng maraming taon, at ang Panginoon mismo ay gumagamit ng katawan ng lolo mo para subukan ang kanyang muling pagkabuhay. Ang cycle na ito ay paulit-ulit sa loob ng maraming taon, at ang Supreme Devilish Lord ay nakakuha na ng maraming tao na may mga pangangatawan na yin ngunit buti na lang nabigo. Ito ay lumaki ng husto kaya ang Sol Una Deus Sect, o Sun League na tinatawag mo sa kanila, ay aktibong nagsisikap na pilitin ang kataas-taasang diablang Panginoon na magpakita ng kanyang sarili. Upang lalo pang pigilan ang pagsisikap ng Supreme Devilish Lord, kinikidnap pa nila ang mga taong may pangangatawan na yin. "Nakikita mo na ba ang buong larawan ngayon, anak?" Paliwanag ni Finlay. "So yun ang totoo. Tapos, kumusta si Mila?" Tanong ni Gerald. "Magaling siya, ngunit ang iyong muling pagsasama ay nakasalalay sa kung maaari nating sirain siya sa pagkakataong ito." Sagot ng isa sa mga babaeng nakaputing damit. Nakakagaan ng pakiramdam ang marinig. Gayunpaman, ang nangyari, ang Sun League ay hindi mga kontrabida. Dinukot lang nila ang mga tao tulad ng kanyang pangalawang tiyuhin, si Mila, at Leo para sa higit na kabutihan. Ginawa nila ang lahat ng iyon habang may sensinang sinusubukang hanapin si Daryl sa pag-asang hadlangan ang kanyang mga plano. Napakaranggal. Bukod doon, tila pinaplano ng Supreme Devilish Lord na sirain ang kanyang Herculean Primordial Spirit sa magandang dahilan. Ito ang tanging bagay na may sapat na lakas para malabanan ang Primordial Devilish Internal Pellet. Sa pagkakaintindi ni Gerald, para maakit si Daryl, sinadya ni Finlay na huwag sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Kung tutuusin, hindi magpapatalo si Daryl maliban kung talagang sigurado siyang mananalo siya. Bukod sa lahat, hindi rin nakahiga si Daryl. Sa kasalukuyan, kailangan niyang taglayin ang hindi bababa sa 80% ng kapangyarihan ng Supreme Devilish Lord. Tuldok tandang padamdam. Ang kataas-taasang diablang Panginoon mismo ay dating isang dakilang diablo na pinatay ng mga Diyos noong dakilang sinaunang panahon 1,000 taon na ang nakalilipas. Nakalulungkot, nagawang pagsamahin ng diablo ang kanyang primordial spirit sa primordial devilish internal pellet, kung saan siya nanatiling tulog, naghihintay sa araw na siya ay mabubuhay na muli. Kahit na ang mga Diyos noon ay nagawang pabagsakin ang diablo, ang bawat isa ay kasing lakas ng kasalukuyang master ng Sol Una Deus Sect, at kailangan nilang magsanib puwersa para lang lipulin ang halimaw. Sa pag-iisip na iyon, walang sino man dito ang tunay na makakalaban sa ganap na muling nabuhay na kataas-taasang Devilish Lord.
Walang iba kundi si Gerald at ang kanyang Herculean Primordial Spirit. Sa pamamagitan ng pag-awit ng mantra ni Finlay, magagawa niyang makuha ang buong kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit ngunit bilang kapalit, ang kanyang Primordial Spirit ay aalis sa kanyang katawan, na nagreresulta sa lahat ng kanyang kapangyarihan ay naubos. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang itim na higanteng Dagandong, nagdala ka ng ilang mga disipulo mula sa Soluna Deus Sect, ha? Kaibig-ibig na pagsisikap, mabuti naman. Hayaan mong patayin ko muna kayong lahat bago ako pumunta para sa Herculean Primordial Spirit. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na lumiit ang higanti. At nang matapos ito, pinandilatan sila ni Daryl ng nakangisi. Bago pa man makapag-react ang sinuman, ikanaway na niya ang kanyang kamay, nagpadala ng napakalaking airblade na lumilipad patungo sa kanila. Of ating formation. Itanggal ni Finlay habang siya at ang iba ay agad na bumuo ng isang malaking harang. May mga asol na ugat na nakaumbok na mula sa noo ni Finlay, sumigaw ang matanda, "Bilisan mo, Gerald." Pagkaalis nito, pinilit ni Gerald ang sarili na umupo at pagkatapos huminga ng malalim, sinimulan niyang bigkasan ang mantra. At ilang sandali pa, ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay nagsimulang lumabas sa kanyang elixir of life field. Ito ay ang nebula, mantra. Malapit nang matapos, ginamit ni Gerald ang kanyang huling banal na pag-iisip, at tulad noon, ang kanyang elixir of life field ay sumambulat na parang napunong dam. Isang gininto ang Herculean Primordial Spirit ang lumulutang ngayon sa kanyang harapan, na nagpapalabas ng napakalaking kapangyarihan. Kabanata 2513. The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 2513. Sa galit na pinapanood ang kanyang itim na talam ng hangin, umungal si Daryl, anong kapangyarihan? Dahil gulat na gulat si Daryl na makagalaw, sinamantala ni Gerald ang pagkakataong sumigaw ng atake. At ganoon din, isang naglalagablab na liwanag ang saglit na nagliwanag sa buong kalangitan. Sa paglabas ng enerhiya sa lahat ng direksyon, ang malademonyong porma sayon ni Daryl ay naging alikabok sa loob ng ilang segundo. Hindi. Napaungol ang nagdadalamhating si Daryl habang nagbitak ang lupa sa ilalim niya at ang mga ulap ng alikabok ay lumipad kung saan-saan. Ito ay kaguluhan na nagkatawang tao. Ngunit ilang sandali pa, ang lahat ay tumahimik. Si Gerald mismo ay samuka na ng maraming dugo sa ngayon, at nang siya ay nawalan ng malay, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang katawan. Asterisk. Mabilis na lumipas ang 3 taon, ang Mayberry Commercial Street ay naging masiglang gaya ng dati. Darling, araw ng kasal ng kapatid mo ngayon. Hindi ba dapat mas maaga tayong pumunta? Matagal mo nang niloloko ang sarili mo. Fine, Dad. Pero, hindi ba nandyan si second uncle para tumulong sa pag-aayos? Bukod doon, napakaraming paghihirap ang pinagdaanan ng kapatid ko, kaya tama lang na ako ang magiging pinakamagaling sa kanyang kasal. Sagot ni Jessica. Hayaan mo na lang siyang mag-makeup, Dylan. Punta muna tayo sa hotel. Sa palagay ko, tingnan mo rin si Peter at tingnan kung ano ang takbo ng mga kaayusan. Ngayon ang araw ng kasal ni Gerald, at bilang young master ng Mayberry, ang buong Commercial Street ay malamang na mas masigla kaysa dati. Ang batang lalaki ay ikakasal kay Mila, at hindi mabilang na mga tao ang dumating upang mabatiin sila. Alagaan mong mabuti ang anak natin ha, Marcel. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Tumigil ka sa pagsiksik, reklamo ng isang medyo may edad na babae. Pero paanong hindi ako magiging excited sa kasal ni Mr. Crawford? Kung hindi niya kami dinala sa North Desert, hindi sana kami. I swear to God, hindi ba nagkasundo na tayo huwag nang pag-usapan ang nakaraan? Ibinigay na niya ang pagkakataong makuha ang pamana ng anghel, at si Finlay at ang iba pa ay nakabalik na sa kani-kanilang mga lugar. Araw ng kasal niya ngayon, at nilinaw niya na mula ngayon ay ordinaryong buhay na lang ang gusto niyang mamuhay kasama si Mila. With that said, no more mentioning those things again, got that? Sige. Still, sayang naman dahil qualified siya for the role. Hinampas ang likod ng kanyang ulo, ang babae ay nagbuntong hininga, ano ang sinabi ko? Noon ay may narinig na tawanan, na sinundan ng boses ng isang babae na nagsasabing, "Oy, si Marcel at ang asawa niyang si Gerald." Pagharap sa tawa, isa pala itong amused Mila.
Nakahawak siya sa braso ni Gerald, at si Gerald mismo ay hindi napigil ang mapangiti habang umiiling habang sumagot, normal couples would be all lovely-dovey after reuniting, but these two kept on quarreling during their return trip. Mukhang walang nagbago mula noon. Nakangiti pa habang umiiling. Isang masamang ugali na dapat mong baguhin ang isa sa mga araw na ito. Aside, sino ba ang nagsabing hindi na dapat ibalik ang nakaraan? Reklamo ni Mila habang kinukurot ang baywang ni Gerald. Fine, fine, hindi ko nasasabihin. Ngayon na sa wakas ay magkasama na tayo, oras na para magpaalam sa nakaraan. At mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Ngayon sa aming kasal. Kasunod nito, inakbayan ni Gerald si Mila at nang tumunog ang mga kampana ng kasal, natapos din ang engranding saga na ito. Wakas.